Mayong buntag mga suking tigpaminaw, mga higala sa kahanginan, diri sa DYSR 95.1 FM Dumaguete, og sa ato mga Facebook live viewers diha, may buntag kaninyo. Ug ako kini si Jelda, ug atong kauban karon aniya sila Apostle Ryan, Evangelist Mav, ug si Dr. Faulkner Faith Mascardo, alang sa paghatag og espirituhan ng pagkaon para sa atong mga kalag. Yes, good morning sa tanan. Good morning, Dr. Faulkner. And of course, no, ato silang invite Evangelda sa ato ang YouTube channel, that's Music Generation Official, where they could listen and of course watch our music videos. Pwede po nilang i-follow ang atong mga major mga music streaming platforms that we are using like Spotify, Apple Music, and YouTube Music. Bulungan lang mga Music Generation Official. And natay mga Facebook pages sama sa CB Church Connect, Counterflow. We have Sips of Scriptures and Music Generation. Once again, maing buntag. Let's greet everybody nga nadir, Ivan. So may buntag ani atong kauban karon sa live sila ni Charmaine, din si Helda, si Manase, og si Pastor Esmeralda, si Mika Mascardo, og si Athena Tang. Nato pong i-welcome atong nagbabalik Evangelist Ryan. May buntag sa tanan. Kanindota kayo na nga kauban na to oron ba? Alagad pas Ginoo niya. Alagad pas gobyerno sa Pilipinas. Nating uban na ron mahigala si Apostle Ryan kay Coast Guard mo niya. Bantayan imong kalag, bantayan pud ang kadagatan. Wow. Safe kayo. Safe kayo tali. Anyway, mag-ampo sa taas itong sugod sa ato ang pamalandong sa pulong sa Dios. Langit no ng mga mahan, mahimong walay kapuslanan nga mo ang pagpamati o pagbasa sa Biblia kung dili nimo giyahan sa imong espiritu sa kamatuoran. Naghangyo kami kanimo amahan, pasabta kami, tudloi kami, badlong nga kami, sa waya, sumala sa imuhang mga prinsipyo, i-comfort ang nga i-comfort na mo, tultulan mo kami sa tanan nga insakto nga mga dalan sa kinabuhi. Aron nga matunong gayod ug dili masayang nga mo ang pagkinabuhi dinhi sa temporaryo nga kalibutan. Salamat usab sa kalipay, sa kusog ug sa paglaom, dili lamang sa kusog sa physical nga body kundi sa amo sab nga espirituhanon nga bahin. Kung bisan kinsa man karon nga namagulanon kupaya amahan hindi mo orasa. Bisan kinsa nagkinahanglan sa imuhang mga mensahe. I-address amahan sumala sa gidakon sa imuhang gugma og kaalam. Kining tanan ang gihangyo gipangayo kanimo sa ngalan ni Jesucristo nga among hari ug Ginoo guban sa tabang sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga higala atong ang pag-isgutan ang giingon sa Exodus chapter 13 gikan sa bersikulo 11 hangtod ni siya sa bersikulo 17 hangtod sa 18. Ubo ra nga isgutan ron na dili ra kay ta taas og daghan kayo nga mga bersikulo mo ra ta isgutan iban. From verses 17 to verse 18 sa English translation. All right. I'll be reading from NLT translation. When Pharaoh finally let the people go, God did not lead them along the main road that runs through Philistine territory, even though that was the shortest route to the promised land. God said, if the people are faced with a battle, they might change their minds and return to Egypt. So God led them in a roundabout way through the wilderness towards the Red Sea. Thus the Israelites left Egypt like an army ready for battle. Apostle Ryan, baliw basa sa Cebuano na translation. Nagaingon diri prime. Sa dihang gipalakaw na sa hari sa Ehipto ang mga Israelita, wala sila dad-a sa Dios agi sa dalan sa yuta sa mga Filistihanon, bisan pag kini mao ang labing laktod. Mingon ang Dios, dili ko gusto nga mausab ang huna-huna sa mga Israelita inig kakita nila gubat kay tingalig mobalik sila sa Ehipto. Busa, gidala niya sila libot sa awaaw nga dapit paingon sa dagat nga pula.
Armado ang mga Israelita nga migikan sa Ehipto. Imagine God nga kana bang travel ka or nag-adto ka sa usa ka busy nga syudad nga adunay duha lang ka posible nga ruta. Ang usa lantawon nimo mas dali but is crowded and uncertain. Tanaw nimo dali rin dali rin maabot din pero puno kayo o di ka kasiguro. While the other is longer but clearer and safer. Layo to siya apan mas klaro ug mas safe. Sometimes atong mga kinabuhi mga higala mobati tag ingon ana. Sa kinabuhi dunay duha ka options. One moment to choose and the outcomes depend on whom we trust to guide us. This morning mga higala atong sikutan choosing the path, ang pagpili sa dalan. So nagkinahanglan siya guidance, humility, and dependence on God. Kining tulo nga akong isigutan, guidance, humility, and dependence on God, mga elemento ni siya, mga factors nga kinahanglan sa pagpili sa insaktong dalan. Ang atong gibasa from Genesis 17 to verse 18, kita na to diya that God leads Israel in a route that isn't the shortest on the map, but it's the surest for their safety and future. So kini nga duha ka bersikulo nag-invite ni siya na to trust God's guidance even when the obvious path seems appealing. So kung naamo gini kay ampo sa imuhang kaugalingon kung mag-ampo man gani kay higala, tudluan ka na ko sa insaktong inampuan. Mingon ka langit ng amahan. Grant me listening ears to hear your guidance. Tagay kog faith to follow your lead. And tagay kog humility. Help me, may mo kong humble. To depend on you when the road ahead is not clear. Kaya pag narabay instruction ng Ginoo, tagtindin siya rin siya tapos tagay ag ulo, magbuot po tagatuwa kag galingon. Musupak na. Ang konteksto nini mga higala, ang setting nini is Israel is mobile. Naglihok na sila, naglabigar na sila. Human nga gisaluan sila human sa Passover. And the Red Sea nga deliverance moving toward the promised land. Mao ni siya ang panghitabo. And God provides direction that God provides directions that emphasize reliance on Him rather than strategic human planning. Kung imo lang taon diya nga sa mga bersikulo nga itong gibasa sa 17 to verse 18, doon ay mga tema diha nga makita na to. Ang leadership sa Dios often requires trust in His presence and timing. Lisod kayo, mingon ka ang Dios mamulid sa mong kinabuhi apan di ka mosalig siyang presence nga mauban nimo o sa timing pod niya. Even when the path is not the most intuitive or flashy, imugo ni siya na bantayan ko na ko Apostol Ryan. Kini mga pamaagi sa Dios kay dili siya mo ay kana bang naandan bitan na to nga makita nga pamaagi. Ganahan una sa tanan ganahan tag dali. Ganahan tag shortcut. Ganahan tag paspas. And ang key idea ni nato minsan mga gala nga God's guidance protects and positions His people for the fulfillment of His promises. Obedience in the moment shapes the journey ahead. So throughout the Bible, di ka sa Old Testament hangtod sa New Testament, nag-require din na ang Diyos og obedience sa iyang mga guidance. Kay narabay kanta ni Gary Valenciano, Evangelist Muff. Lead me, Lord. Lead me by the hands. Help me face the rising sun. Yeah. Alam mo, kaya lang kanta mo. Pero pag ang Ginoo na yung mahatag sa instruction, dili mo tuo. So doon natin tulo ka mga kamatuuran, mga higala nga ato ang himuon to nga mga points to remember this morning aron nga mas kabaluta unsaon pagpili sa mga dalan sa kinabuhi. So gito gingon ni Evangelist Gilda, palayo kung basa balik sa 17 to verse 18. Ningon diri primate.
Sa dihang gipalakaw na sa paraon ang katawhan, ang Dios wala magdala kanila agi sa dalan sa yuta sa mga Filistihanon. Bisan pa og kadto maoy duol kay ang Dios nag-ingon. Tingali unya og magbasol ang katawhan kun makita sila ug gubat ug mamalik ngadto sa Ehipto. Busa gidala sa Dios ang katawhan libot sa kamingawan paingon sa dagat nga pula. Ug ang katawhan sa Israel migawa sa Ehipto nga sangkap sa mga hinagiban. Okay, paminaw mo na ako. Paminaw mo na ako mga higala. Usa sa mga butang ang intibanan sa tao. Kanang ang Dios na po siya editor. Amen. Pastor Ryan, unsa may sa mga training ug sa imong pag-eskwela isip nga professional nga tao, unsa may imong masulti kung naay mga editor sa kalsada? Karon ba nay mga kaning murag segue from ba nga depende nimo kung asa ka mo tuman ba ka na nga pamagi o dili, ikaw mo pili frame ba ko kay nay mga segue sa atong kinabuhi nga dili gud ta sure kung kana tarong ba na o insakto ba na nga kana mo'y atong tumanon o dili. So Kani arita sa kalsada magtrabaho bitaw, siya makalagot ko kisa sa kay nanaanan tag agi-agi diya, dayon utan to dito this way. True. Mura maglayo kay kag tuyukan. murag maglibot na. Pero di ka motuman ato mo sa kasunahan. Basig mahagbong ka sa. Dili kalapos. Hindi ka kalapos. Dead. So, number 1 mga higala, God's detour. So meaning He redirects to a safe path. Ang Dios mooy mo hatag nimo og bag-ong direction ngadto sa mas kanang safe, mas secure nga dalan. Kada kung giingon sa 17, sa dihang gipalakaw na sa paraon ang mga Israelita. Wala sila dan-a sa Dios agi sa dalan sa yuta sa mga Filistihanon. Bisan pag kini mao ang labing laktod. Moro ko isang pinakalabing kisa may ganahan taon og maglangilangay ay. Kung na-play dalan sa Cebu, Apostol Ryan nga mo dalarag ka ng 15 minutos, maalan jud ko maagi. Kanang magbiyahe tagi ka tag Dumaguete padulong og Cebu adto ta sa kuan Colon Pitugaya kaysa nan mo agi pataguan. Sakay patag barko sa sakay patag Roro then travilon pa namig Santander, mga Oslo, dugay pa kaysa nan napay mga dalan nga sige pagliko-liko. Di ka magbantay basig mulapas ka. mga dalan aning David sa South, Cebu South nga kuan gayo kanang likuon kaysa nan. Ganahan kita Evangelist Evangelist Gilda Apostol Ryan, ganahan tag dalan nga mas dali, mas laktod. Mao na siya gipangita gid sa tao. Pero abi na tuog ka ng ang Dios puro gid na laktod ihang ihatag nato. Pag-ingon sa Biblia, when Pharaoh let the people go, God did not lead them by the land of the Philistines. Although that was near, for God said, lest perhaps the people change their minds when they see war and return to Egypt. Unsa na siya sa New Living Translation, Evangelist Mav? Gingon din 17. 17. God did not lead them along the main road that runs through Philistine territory, even though that was the shortest route to the promised land. God said, if the people are faced with a battle, they might change their minds and return to Egypt. So, ang gi-assess din sa Dios mga higala nga not only the destination but the process. Tinod. Sus, Apostol Ryan. Kirumdum ko Apostol Ryan nga nang-apply kag PNP ba nga. Ganahan juga makasul sa PNP ba niya. Gibutang mo na kasi Ginoo Apostol Ryan sa kwan? Coast Guard. Redirection. Dito. So kita ganahan ta nga Lord mo niya akong destination. Bro, di man may mahingala. Mas giapas gid sa Dios ang process kaysa destination. Amen. God foresees fear, potential compromise, and the danger of failing faith in tough times. Makita sa Dios ning tulo. Makita sa Dios nga dunay kahadlok nga hitabo sa unahan.
dunay potential nga compromise base na inuon niya kag di nagatarong sa pagpangalagad, di na kamusunod sa imong tinuod nga pagtuo, o nga mapiligro gyud ang imong pagtuo mapakyas in tough times. Siya nga pag-ingon sa Dios diha nga mingon ang Dios, dili ko gusto nga mausab ang unahuna sa mga Israelita, inikakita nila gubat kay tingalig mobalik sa Ehipto, kay kaning gikan sila sa Egypt nya padulong sila kanaan nya, adto sila sulod sa, adto sila muagi sa mga kayutaan sa mga Filistihanon, nya ora gubaton sila dito. Ingon ang Dios, dili na ko sila pag-iyon niya kay basing gubaton sila dito, mga atras niya musab ng unahuna, di na lang may maadto kanaan mobalik na labig Ehipto. Sila masulti naman na evangelist, ma'am. Makaingon yun kung ang Diyos bitaw kay iyahang plano is very strategic, that He accommodates possibilities that could happen in the future. So, natay mga, siguro, ato alang is, para nato kay, it might seem like a certain ra nga instruction, pero sa tinuod lang, nairason tanan, no? Nairason tanan nga mga pwede ka maingon, Lord nganong diri man good, Lord di man nima ako mura pag detour ba natay gi-expect nga agianan, pero surprise murag ginanaon ta sa Ginoo usahay ba. Kay kung panalitan ipadayon gyud nato, pwede mong makadaot nato, or we might not arrive to our destination sa gingon man ni Evangelda, no? So when God gives us kanang certain nga mga instructions or detours in our life or redirections, rest assured nga nangliok gyapon ng Dios. Kay usa sa mga kagulan sa mga tao, Dr. Faulkner, kanabi tong na sila gi-expectar kay Lord, mo ni akong gi-pray, mo ni akong gi-pray na pagaymanhiman kay hala dili man may nahitabo, so muingon na nga ay mag-ATS nako kay dili ka tinuod, Lord. Like a certain someone that I saw in Facebook a little, maybe that was this morning, nga ingon siya, Lord, di na ko mutuo nimo Ginoo kay so akong gi-expectar nga may nani akong anak, then na-endangered na nun akong bata, din ako mutuo nimo, then ako ay kaluoy pod sa tao, no? Kulang og pagpanabot may tungod sa the person has a lack of foresight sa pwedeng mabuhat og nakita sa Dios. Dako kay nakita ang Dios, gani man nakita niya nga nay possibility ring dapita nga ang mga Israelites, no, when they get faced with a battle, pwedeng mang back out sila, so di na gyud sa all the more di na sila kaabot, short to ang route pero di sila kaabot sa ilang destination. Kumulo ka unsay diferensya, Apostle Ryan, kung muagi gid sila direct sa kayutaan sa Filistihanon, ikumpara aning dalan nga gihatag sa Dios nila nga gidetour sila. Kung gikan sila Ehipto padulong sa Kanaan niya, muagi sila diretso sa kayutaan sa Filistihanon 10 to 11 days ra. 10 to 11 days. Pero gidetour sila sa Dios up to sila 40 days. Thanks Lord. Pila diferensya? Ha? 29 to 30 adlaw. Tas Di ka maglagot ana. Ha? mas kabulan. Ato sa i-convert sa itong kinabuhi. Kana bang that thing that would have taken you like 4 months, that then 4 years pa di ay 4 years mingon ang Dios, ayaw ra ng 4 months, 4 years lang na to. Murag daghan mga luya na, you know, di na samot pag yun, ha? Nga 10 days gidetour sa Dios, nahimo sila ng 4, nahimo ng 40 days. Samot pag yun, bagulbulan sila, bagulbulan pa kayo, napapadsog 40 years. Grabihan na to. Muna, kaingon ka nga, unsa man gid Lord, imo mo yung paabuton, unsa man imong gusto nimo nako Ginoo, paabuton ko nimo sa kami sa saad mo nako, or nganong mong ihatag kung dili kayo. Very tawo jud. Ha? So mga igala, bago kaya ako masultin niyo ba? Like, taga mo na akong illustration. Ang usa ka inahan or amahan, ang usa ka ginikanan, nagagiya siyang anak along a safe, longer route to avoid a dangerous shortcut. Usa ni siya ka careful nga guidance out of love, not capriciousness. Usahay mong good kay lagi na sa akong gingon, mo siguro itaw na to diri nga wa ginangan dali sa kinabuhi. Ako ra ba? Even mo? Kita ka dagan ta.
labi na ako even ma'am nganing study ko kanang classical nga music, classical nga piano. Kaingong gyud ko ba nga kung mahimo pa lang kanabit ang music nilang Mozart, nila ni Chopin, Oh. nilang Beethoven nga putdon ako na kanang so kadlaw ra ba kay daghan gyud kog buhaton ba. Nagkahanap po ni ilang mga piyesa nila sa music nga magsige pa ta og kuan, magsige pa ta og study. Ginoo di madala na ko sa kadlaw ro kasi mana ba kay para madali. Ganon. Pero ang unsa gipangita sa Dios? Ha? Unsa gipangita sa Dios nini? Kanang tanan nga gibuhat sa Dios nga malanganlangan ta, madugay ta, it is because of His careful guidance out of love. Amen. Careful guidance out of love. He foresees fear. Kita mo lang Dios nga mahadlok ka sa unahan, doon ay potential compromise nimo and mamiligro pod niyong pagtuo. So, unsa ka ha kung si Apostol Ryan karon pulis na nasa PNP ka trabaho. Unsa kay possible mahitabo. Ang problema mo ni wa ta kabalos unahan, pero ang Dios kabalos unahan na to. Correct. Nya mamugos man ta dili la gud mo lagi ako gusto Ginoo, Ginoo nya say ka sa unahan. Okay, so mura siya number 1 mga higala nga God redirects to a safe path. Number 2, Amen. God's presence is our compass. Ang presensya sa Dios mo'y atong compass. Sa may compass, Evangelist Gilda? Kuan prime. Same ra Japan siya of direction. Ikaw. Unsa may compass para nimo bod Apostol Ryan? Kuan siya prime. Kani siya Like it's a device unsa man siya, unsa may mahimuan na sa tong kinabuhi na. pwede siyang may mong guide nimo gyapon prime. Now sa kinabuhi na to, unsa may guide na to? Kinsa may guide na to? Kanang gingon sa bersikulo 18, Apostol Ryan balik ko basa. Yan dre prime. Busa gidala niya sila sa libot sa awaaw nga dapit paingon sa dagat nga pula. Armado ang mga Israelita nga migikan sa Ehipto. But God led the people. Muna ko ganun, Iwan Mab. God led the people around by the way of the wilderness toward the Red Sea. Nindot. So, mga ikalatok, ano naman ako ba? Na ako isulting niya ako yung balita niyo yung kabuntagon karon. Kung naman kay kamingawan sa mga kinabuhi, alam mo kung wilderness, kaingon ng kagkalaay na ba ni kanang kamingawan laay gila sud kay sugay kamingawan kanang gilaay na kasi mong kinabuhi gidala ka sa Dios sa kalaay. Thanks, bro. Ikaw Ginoo mo gidala laay abi diri. Naka-relate mo na ko nakakuha mo na ko idea share ka ganina mo sa kalaay. Laay kay mo sa nung nag-training ka sa kuan sa Coast Guard kalaay wala. Laay jud prime. Mga igala sultihan mo na ko ang kalaay nga mooy sa hulagway sa kamingawan or wilderness is not a dead end. Amen. In fact, it is an arena for trust. Learning to rely on God's presence rather than human strategy. Diha, hinuon ka makakat-on sa pagsalig sa Dios. Amen. Kaya sa panahong pitin ng laaya, kaingon naman kag, unsa naman eh. Kay kung dili layo mong kinabuhi, kuno na pagsalig sa Ginoo nga pitin ng nakas kinabibuhan kayo, aligri kayo sa nandi, kakahunaw nag Dios, ay. Ha? Kay, bibor man kayo. Sadya ito na aligri man kayo sa nan. Pero kung naakas kalaay siya mong kinabuhi, nga makaingon kag, unsa naman noon ni. Mura naman tagway klarong dalan ani. Kay kanabi ang wilderness Apostol Ryan, lisod ba kayo na pangitaon ng dalan gina na? Even ma'am, ang kamingawan sa ilang panahon. Lisod kayo na. True. Kay kanatuwa karon kay lami mga natong mga Dallas Pilipinas kay namagiputay klaro gid nga mga terrain tukas mga Middle East. Mau Ilang mga deserto dito. barera gitsura. Maglibog asa ko man ipadulong ni. Wala kay kompas, wa ba kompas sa unang panahon. So kinsay kompas nila? Ang Dios. Amen. Kana. Mingon ko nimo higala, pasalig na ko nimo ba. Namo gyud mga punto sa imong kinabuhi nga Bro baka kahikugon na lang ito, hikog na lang siguro ka niya, ano ko'y padulungan ani, unsa may akong unsa man ko ani ba? Unsa trabaho ko, abroad ko, negosyo ko, unsa man magyaya na lang ko ani o magminyo na ba ko? Unsa na ba ko? Malaba ba ko? Sige na lang kung kaon, mahilak mo ko ani o di ba ka? O magpulobi na lang ko ani, o traffic enforcer ko ani, unsa man gyud Lord?
Unsa man gyud Lord? Regala paminaw nako. Paminaw nako. Ang presensya sa Dios uban sa iyang mga katawhan is the true compass. Amen. Ang presensya sa Dios kauban sa iyahang mga katawhan mo i-compass. Even when the terrain is uncertain and uncomfortable. Now, if ikaw karon namati ka na kumingon ka nga, Pastor, kaila kay kus imong tingo kay sigag yaw-yaw da kada buntag. Gusto ko musunod sa Ginoo, gusto ko mutuman sa iyang kabuton, gusto ko tuman kay ko tuog iko lang ingon nimo nga ang Dios mo atong kumpas sa kinabuhi. Pero kano hangtod karon murag wa kay kutultulin niya. Ay ako katug-anan mao ni. Akong gisulti ganina nga ang presensya sa Dios kauban sa iyang mga katawhan. Basin ikaw ang tao karon nga nituog Dios pero wa kay pundok nga giapilan nga nagsunod sa Ginoo. Ikaw ang gitawag og private Christian. Dili private soldier pero private Christian kaya ano man direct to God, dara ka sa kwarto nimo, ikaw usa gusto na sa Ginoo, wa kay nailan kasuhanon, wa kay nailan nga pastor gawas ra nako taga-utaw sa kawanangan sa kahanginan. Kuyog sa mga katawhan sa Dios, kaya aron nga kung unsay direksyon sa mga katawhan sa Dios, apil ka. Ayaw pag others diha. Kaya di na mga silbi nga hinumdumig maayo nga ang church usa sa mga analogies sa simbahan nga ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. Imagine ako no nga ikaw ang kuan ang atay sa lawas ni Kristo nya nabulag ka sa lawas. Sao man nimo na wa kay lami, wa kay gamit nganuman wa kay significance kinabulag man ka. So ayo pagbulag sa mga katawhan sa Dios kay aron nga mahimo kang importante nga tao ug ma-enjoy nimo imong kinabuhi nimo kay di gyud na malipay ng kuan arita sa kuan tinai di gyud na malipay yung gilain siya. Dili jud. Isaw na Malipay mo na kasing-kasing iban ma'am gatuwa ng heart bank. Dili. Ikaw gusto ka malipay sa mong kinabuhi, kuyog sa mga katawhan sa Dios aron nga mo malipayon. So kung mingon kang asa man niya ang presensya sa Dios, pastor kay mo kuyog ko, lantaw ako asa man katawhan sa Dios. Unsay ginabuhat sa mga katawhan sa Dios, kuyog ana. So na kay idea. So to give you dili bitaw abstract nga idea bitaw, but to give you a physical bitaw nga evidence nga na diha man katawhan sa Dios, ay na diha ang Dios, na diha ang presensya sa Dios. Tan-aw asa napitaw man katawhan sa Dios. Kay lisod mo kayo nga magsige kag pangita sa Dios, magsige asa man ang Dios. Kuyog sa mga katawhan sa Dios nga namati siyang tingog. Katulo katapusan mga higala, growth in faith for what lies ahead. So the purpose of the route is growth in faith for what lies ahead. Ang tumong ni ining gi-redirect sa Dios niya, ang kaning rutang gihatag sa Dios, mao di nga motubo imong pagtuo para sa unsay naa sa unahan. Wow. Di ba ningon ang bersikulo 18 gidala sa Dios libot sa awaaw nga dapit paingon sa dagat nga pula. Then armado ang mga Israelita nga magikan sa Ehipto. So mga higala sa itong pagtapos ng mensahe ba, ang kagawasan nga gihatag sa Dios is not just about arriving somewhere. It's about forming a people who trust Him daily, step by step. Because the visible guiding presence is intended to cultivate dependence, courage, and fidelity for the challenges ahead. Wala ka giluwas sa Dios kay para hinuktok ka. Giluwas ka sa Dios kay sa unahan daghan pa kagbuhaton. So andama imong kagalingon nimo ay pag-ingon giluwas na ko si Ginoo okay na ko din ako masalig niya. Mas mosalig pa hinuon ka kay human si imong kaluwasan daghan pa kay assignment nga pagkabuhaton nining kalibutan na. Mga higala daghang salamat sa pagkauban ang Dios magapanalangin kanimo.